shoutout kay Jeffrey. So yung video na to ay naisipan kong gawin. Paano daw ba ilalapit yung crank arm dun sa malapit sa bottom bracket? Ang totoo niyan, hindi nyo pwedeng ilapit yung crank arm papunta dun sa frame or sa bottom bracket kasi yan ay nakapix ng haba. Yan ang haba niyan, hindi nyo pwedeng putulan yan. Ang i-adjust nyo ito. Kaya ang purpose ng spacer na yan, depende kung saan kayo maglalayo at maglalapit doon sa space sa crank arm ninyo. Papakita ko naman sa inyo ang mga Halotech bottom bracket. Ay mga bottom bracket, iba-iba. Pero mapapansin nyo sa mga bottom bracket na Halotech, lahat may mga nakalagay na spacer. Yun kasi ang gamit ng spacer. Yun yung mag-a-adjust kung saan nyo gustong patamain yung crank ninyo. So ayan, hindi ko na muna isasama to, no? Demo lang naman ito para mapakita ko sa inyo. So may left and right yan. Right, ito ay left, no? So yan yung palatandaan ko. So ito, kung nasa unahan ka ng bike, nakaupo ka, sa right siya. Ito yung unahan, papunta ron. So dito yan, ito yung right. Ito yung left. Inilagay ko muna yung bottom bracket o yung Halotech natin na bottom bracket na hindi natin isinama yung spacer. So ipakita ko sa inyo ang epekto. Ipasok ko to. So ito po ang ipapakita ko sa inyo yung problema dyan. Lalagay ko po ito dito. Kabit natin, ha. Yan. Pasok naman siya. Yan, oh. Ngayon, ilalak mo. So kailangan mo ng crank lock yung sa gilid. Kasi ang trabaho nito, bago mo higpitan ito, alin dito, ito muna. Yan, ilalak mo yan. Panoorin nyo yung mga newbie, para sa inyo to. Talagang tinutulungan ko kayo. Higpitan natin. Siyempre, pag hinigpitan mo na yan, iikutin mo yan dito eh. Higpitan mo. Bakit? Para mahila mo yung kabilaan. Kasi once na hindi mo yan hinigpitan, kakalog yan. So, isa yan doon sa nangyari doon sa kay Jeffrey. Baka ganon. Hindi nahila ng husto dito. Hindi hinigpitan. Pagkalagay, inikot, tapos hinigpitan na dito. So, siyempre sabi niya, sobrang higpit daw dito. Siyempre, mahigpit talaga yan. Higpitan. Pero kakalog yan. Ayan o, may pagkakalugin mo. Kasi nga, hindi siya na-compress. Ang nangyari sa kay Jeffrey, ganito. Possible, ha? Hindi ko sinasabing ganito. Possible. Nagtipid ng spacer, kulang ang spacer. Ngayon, nung hinigpitan niya dito, hinigpitan ng todo, hindi na niya makompress. Kasi wala ka lang i-compress. Paano mo pa mahihila yung axle papunta rito? Eh wala ka lang space dito, oh. Dahil kulang ang spacer, yung dulo ng axle, pagutin natin to, ayan. Ito, yung dulo nito, pagkalagay mo ng crank dahil wala kang spacer na ginamit, mahaba siya, hahaba siya. Ngayon, pag nilak mo to, steady nila lang yung lock mo. Hindi na pwede siyang maghatak pa. Kasi ito, tatama na dito sa bakal na to. Ayan. So, hindi na niya ito maitutulak. Wala nang use tong lock mo. Pag inikot mo ng sobra-sobra yan, ang masisira dyan itong thread. Kasi nga, wala na siyang iuusod. Ano pang itutulak niya? Nakabangga na siya dun sa axle. So, yon ang isa sa dahilan niya, no? Isa sa dahilan na bakit maingay at kumakalog kahit mahigpit na to. Ang mangyayari doon. So, tanggalin na natin. So, yun yung isa, bakit mahalaga tong spacer. Kasi pag nagbawas ka, eh dapat alam mo yung consequences or kung ginagawa man ito ng iba, yung mga veterano na yun, alam na nila yung ginagawa nila. Yun yung nangyari sa kanya, no? Possible po, pakicheck nyo na lang. Kasi kumakalog daw eh, bagong palit ng bearing, kumakalog. Pangalawa, kung hindi man ako nagkamali sa ganon, hindi man ako tumama, kumakalog. Nakalagay yung spacer. Isa lang po ang isang sira ulit yan. Bearing. Hindi man, bago man yan, pero kung yung bearing nyo kalog dito, hindi mo maalog yan ng ganyan lang. Pero pag kinabit mo yung crank, tapos inapakan mo yung pedal, itinulak nyo ng malakas, puputok yun, tutunog yun. Bearing ang problema yun. Ayan mga ka-checkmate, no? Tandaan nyo yung layo nung ano natin. Yan yung walang spacer. Ayan, no? Diba? Yan, no? Kunting-kunti na lang at kapantay na nung crank natin. So, nilak mo man yan, mahihila mo man yan, kunting-kunti na lang, sayad na yung lock. So, ito yung spacer natin, ha? Yan. So, ngayon, kakalasin ko tong bottom bracket na Halotech, ilalagay natin yung spacer. Ilalagay ko to dito, isang spacer. Tapos, itong dalawa dito sa kabila. So, ayan. So, ito yung dalawang spacer.
Arrow po yan, oh. Ayan, oh. Tighten. Yan yung pahigpit. Sabihin pahigpit yan. So kung wala naman yung arrow, nabura na sa katagalan at hindi nyo na makita, ang bottom bracket po ay laging ang pahigpit ay papunta sa likod ng bike. Dalawang spacer, isang spacer dito sa kabila. So ilagay natin yung crank ngayon. Nung nilagay natin yung spacer na tatlo, nakita nyo nung pinasok ko siya, ang layo, nasa kalahati na ng crank yung axle. Kadelikado, biro mo yung crank axle mo, kalahati na lang doon sa crank. Eh paano pag bumirit ka nyan o di kaya pakyat ka, bumitaw yan. So unsafe yan, ganyan, unsafe. So mangyayari nyan, dahil nakita na natin yung difference ng tatlong spacer, magbabawas tayo ng isang spacer. So bali ang mangyayari, tigisa sila kabilaan. Alasin natin. So ito dalawa, nandun yung isa, ilagay natin yung isa dito. Tinanggal na natin itong isa. Kasi di ba nakita nyo, ang layo na nung crank axle dun sa crank arm. So umiksi na siya kasi nagbawas tayo ng spacer na isa. So yan ang trabaho ng spacer sa Halotech. Ayan, ilagay natin ulit. Perfect na layo ng crank axle sa crank arm. Yan na yung pinakasig. Ngayon, ito ang ilalagay nyo dito. Yan, ilalagay nyo yun dyan. Kay Jeffrey, ganyan ang nangyari sa'yo. Kaya yan ay kumakalog. Ginawa na lang kita ng video kasi ang hirap i-explain doon sa text. Hirapan ako. Pasensya na, Jeffrey. Yan. Tapos, yan. Pag hinigpitan mo na yan, ngayon, diba may alin ka? Alin. Iikutin mo yan ngayon. Pag hinatak mo yan, pag inikot mo yan, kasi may alawas ka pa eh, tutulak ngayon yan papasok. Etong dalawang crank na to, makukompress yan. Dito papunta sa Halotech. Ngayon, ang isa pang pinaka secret dyan, huwag mong masyadong pepersahin. Pag naramdaman mo na humigpit na, pitang lang, mararamdaman mo yan naman yan eh. Pag hinigpitan mo yan, tapos ginanon mo, parang matigas siya, luwagan mo. Kasi yung bearing dito sa Halotech na iipit yun, hindi yun ang tamang higpit, ibig sabihin. Ngayon, pag hinigpitan nyo na, at ginalaw nyo ganon, walang sayad, hindi matigas, hindi naman sobrang alog at malambot, yun na yung tama. Yun na yung oras para higpitan nyo yung alin dito sa crank arm. Sa pagbabawas pala ng spacer dito, importante na pag magbabawas kayo ng spacer, itong crank dito, lagi nyong sisilipin sa likod doon sa cogs, kung nakagitna siya doon sa cogs. Basta lagi siyang nasa gitna ng cogs para doon kayo magbabase. Pag nasa gitna na yung cogs nyo, nakagitna itong crank ninyo, so yun yung tamang spacer para dito. Dito na lang kayo mag-adjust. Dito kayo magdadagdag, magbabawas. So ayan. So sana kay Jeffrey no, nakuha mo yung problema nung Halotech mo.